Kilalang carnivore MD na si Dr. Paul Saladino, nagbago na nga ba ng branding at nagsabing nagkaroon siya ng mga nararamdaman sa kanyang katawan matapos ang ilang taon ng pagiging carnivore. Ano nga ba nangyari dito? Halika kayo, pag-usapan natin. Okay. Bago ko po ito ipagpatuloy, again, house rules, tapusin ang video bago mag-comment. Isa pa, tulad nga ng sabi ni Teacher Vicky, buksan ang mga mata, buksan din ang mga tenga, at huwag ang bibig ang ginagamit. Buksan nyo din ang mga isipan ninyo sa mga sasabihin natin dito. About 2 years into the carnivore diet, I started noticing persistence of unpleasant symptoms. So testosterone dropped to around 500, total sleep disturbances, palpitations, muscle cramps when I was surfing or climbing. And I started to think, okay, maybe long-term ketosis is not great for me. In long-term ketosis, in most humans, you're going to become so electrolyte depleted that it's almost impossible to resolve that with enormous amounts of electrolytes. I've experienced this, tons of people experience this with long-term ketosis. Learning judgment that long-term ketosis was not a great thing for me and probably not a great thing for most humans. O yan na, hindi na sa akin nanggaling yan. Nanggaling na yan mismo sa dating carnivore MD o kay Dr. Paul Saladino na siya ay nagkaroon ng problema at napansin niyang maaaring hindi para sa lahat ang long-term ketosis. Ito yung sinasabi nating hindi kasi para sa lahat talaga ang ketosis. Maaaring ang gumana kay Juan ay maaaring hindi gagana para kay Pedro. Kaya lagi natin pong sinasabi na ang diet ay mas mainam kung individualized at hindi tayo dapat nagde-demonize ng mga food groups. Siya din mismo, kumakain na ngayon ng fruits, ng honey, ng maple syrup. Kung titingnan po ninyo yung mga yan, ay mga sinasabi nating simple carbohydrates na numero unong kinaiinisan at kinaayawan ng mga naglo-low carbohydrate diet at mga nag-ketogenic diet. Ngayon, kumakain siya ng at least 100 grams of carbohydrates at ayon din sa kanya, mas gumanda ang kanyang mga blood titers. Feeling much better. Testosterone is 800, free testosterone is great. Sex hormone binding globulin goes down. So kung titingnan po natin po, pwede pa rin pong maging balanse ang diet ni Sir kahit na animal-based ito kung tawagin. Most of his foods are from animal sources, yes, pero nag-i-incorporate din po siya ng vitamins and minerals mula sa mga prutas, mula sa gatas. Oo, hindi siya kumakain ng whole grains, ng seeds, ng legumes na consider po nating mainstream. Pero sa tingin ko at sa punto de vista ng isang lisensyadong nutritionist para kay Sir, sa lifestyle niyang active siya, pwede talagang gumagana ng ganitong klase ng mga pagkain. Ilang beses na rin niyang sinabi sa kanyang mga podcast guestings at sa podcast niya mismo na kumakain siya ng breakfast, ng lunch at ng dinner, nag-e-ehersisyo siya, at yung ganyan naman talaga ang dapat nating ginagawa. Wala naman talaga dapat nagtuturo na kakain ka lamang ng isang uri ng pagkain at huwag ka nang mag-exercise dahil katamaran po ang tinuturo ng ganyan. Kung pwede nyo balikan ang video na to, sinabi ni Dr. Saladino na bumaba ang kanyang cholesterol, optimal ang kanyang LDL cholesterol sa ginawa niya, at yan ay dapat ang na-achieve natin. Hindi dapat na ino-over-romanticize na okay lamang tumaas ang cholesterol dahil sa katotohanan, ayon sa napakaraming pag-aaral, hindi dapat tumataas ang cholesterol ninyo. Kaya po tayo ay mayroong mga normal values para i-achieve yun. Sana po klaro yun. Pare-pareho naman siguro ang gustong i-achieve ng mga nagko-content online na pababain ng kaso ng obesity sa bansa. Pero let's do it the right way. Hindi yung pumayat ka nga pero nagkaroon ka naman ng iba't ibang mga sakit o iba't ibang mga problema sa katawan o mga risks o baka hindi man ngayon maaari pong maramdaman nyo yan sa mga susunod na taon. Tulad kay Paul Saladino, 2 years in the carnivore diet, saka siya nakaranas ng problema. At hindi ko sinasabing in 2 years pa kayo makakaramdam ng problema. Pwedeng earlier, pwedeng longer, pwedeng depende po yan sa tolerance niyo dahil bawat isa, again, iba-iba. At isa pang again, kung kinakailangan po ng konsulta pagdating sa nutrisyon, kumonsulta sa isang registered nutritionist dietitian. Huwag niyo na rin sabihin sa akin na mag-update naman ako. Sa katotohanan, ang mga diets tulad ng carnivore diet, katulad ng mga ketogenic diet, ng mga Atkins diet ay napakatagal na sa mundo. At ito ay napag-aralan na namin 16 years ago sa nutrition school. Nagbabago-bago lang ang pangalan yan. Again, mula sa Atkins diet, mula sa South Beach, naging keto, naging low carb, carnivore, ngayon animal-based diet. Pare-pareho lamang po yan. At sa katotohanan, ako mismo, ginagamit ko po ang ketogenic diet. Saan? Sa mga taong epileptic dahil yan naman talaga ang indikasyon yan. Para sa mga taong mayroong epilepsy na refractory to medications o yung mga hindi gumagana ang mga gamot pero nag-epilepsy pa din sila. At ayun, sana po mayroon kayong natutunan dahil sabi ko nga sa inyo, ayaw na ayaw ko lamang na nagkakasakit kayo. Kaya naman yun lang for now. I-digest nyo muna bago magkomento dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you in the next episode. Ingat!